Asahan natin na medyo magastos to ng konti. Lumampas na yung spoiler niya dito sa may kanyang compartment. Itong motor na to, hindi na may nabigatan. Okay, sige na mga Andres. So start na tayo sa mga review natin ngayon. And at the same time, another motor review naman tayo ngayon. Yung Moto Walk 2. Dito mismo sa FDM, Caloocan branch. And alam ko yung maintenance review is familiar na dito mismo sa motorsiklo na to. So ayan, meron tayo dito stick 400 yun, dito mismo sa ating na naman. So syempre, before natin muna simula ng umpisahan, hindi mo po itong motorsiklo na to. Patulad na lagi natin ginagawa. Intro muna tayo. Ano madre, pagpasensyaan nyo na muna yung kuha ko ngayon as of the moment since ayan, right now kasi yung audio natin is hindi pa totally na-fix and sa ngayon nag-acquire tayo ng panibagong microphone natin ngayon para dito mismo sa ginagawa natin content reviews and walkthroughs dito mismo sa mga motorsiklo na to, especially dito mismo kay FKM. Maswerte tayo ngayong araw na to kasi nakachamba tayo ng isang 400cc bike dito ngayon, which is ito yung tinatawag natin na Slick 400. So ngayon syempre bago muna natin simulan na ikutin itong motorsiklo na to, so lagi muna nating umpisahan to na i-flash out sa screen yung actual technical specs na meron dito mismo sa motorsiklo na ito. Sa akin kasi, para sa akin sobrang laki na nito. Dito mas malaki pa to doon sa Pulsar 500 na nireview ko sa kanila na itong nakaraang January. Sa pagkakataon to, natapos natin yung technical specs. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon is ikutin itong buong motorsiklo na to para alamin natin kung ano pang meron dito mismo sa model na ito. Kaya, napangihintay natin. Simulan na natin ikutin tong mismong motorsiklo na ito. Inform ko lang kayo, hindi ito yung unang pagkakataon na nag-review ako ng 400cc na klase ng bike. Actually, meron na akong mga na-review na nakaraan, isang 400cc na classic bike galing kay Motorstar and Pulsar 500 nila dito mismo sa branch nila ito, dito mismo sa FKM. So kung napanood nyo na yun, try nyo rin i-look up yung video na yun kung sakasakali may naghahanap ng mga 400cc or 500cc na bikes dito is po pwede kayo mag-inquire dito mismo directly sa akin para at least matulungan ko kayo makakuha ng mismong unit na nanaisin nyo sa expressway legal category na bikes natin. So as of the moment, ayan, mapapansin din natin mabuti dito mismo na itong nasa harapan natin, which is ayan, itong Slick 400 is available din dito mismo sa Caloocan branch. Take note Caloocan branch, and also available yung Slick 400 nila sa dalawang kulay. Meron sila ditong gray and also meron din sila ditong white na kapares na itong gray. Ayan Slick 400 din yan mga dre. So simulan na natin ikutin tong motorsiklo na to. Ayan, kagaya ng sinabi ko kanina nung unang beses ko itong nakita, napansin ko lang na sobrang laki ng motorsiklo na to. Either tingnan mo siya in front or dito mismo sa bandang gilid, mapapansin mo talaga na very bulky yung actual na itsura ng motor na to compared dun sa mga iba pang nakita kong maxi scoop before. Itong Slick 400 na to, medyo iba to sa paningin ko since kakaiba yung design nito compare sa mga nakita kong 400cc na maxi scoot na nakikita ko mismo sa daan, and eventually sobrang kakaiba nung actual na design neto compare kapag kinumpara natin to dun sa ibang klase ng motor. O sabihin nyo may kamukha na naman Wala muna tayo dito mismo sa harap. So dito mismo sa harap, meron siyang visor dito na sobrang laki na saktong-sakto lang din talaga sa pinaka front section niya, and eventually tamang-tama lang din para masapo yung hangin na sasalubong sa atin every time na
pabiyahe tayo, especially kapag gagamitin natin to sa expressway. So ang ganda lang din ng pagkakadesign niya kasi meron siyang additional dito na for support dito mismo sa visor niya. Tapos kung mapapansin din natin mabuti, yung actual na design nito dito mismo sa harap is meron pa siyang additional na may pagka gray yung color dito mismo, yung design ng kanyang front head cowling dito mismo sa may bandang harapan. Isa pa nga sa obserbasyon ko dito mismo sa motorsiklo na to, ayan, yung headlight niya, ever since, although lahat naman halos ng unit ni FKM in terms of kahit na below 400cc or sabihin na natin na 400cc and up, is lahat ng headlight ng unit nila is naka LED lights na rin. Especially ito, ayan, kung mapapansin nating mabuti, yung kanyang headlight dito is naka projector light na rin. So kung hindi ako nagkakamali, anim itong nakikita ko rito. Ayan, magkabila yan, iharap ko lang. Tatlo dito sa kabila, tapos tatlo dito sa kabila. Plus, yung kanyang DRL na para nagsisilbing kilay ng motor na ito. Ayan, napakaganda. Kasi saktong-sakto nung hulma nung design base doon mismo ng mismong DRL neto, base mismo sa design ng headlight na meron tayo dito mismo sa bike na to. And also, take note ko lang din na naka LED na rin yung actual na ano neto, daytime running light neto dito mismo sa taas. Same din mismo nung kanyang turning lights dito mismo sa may bandang baba. Ayan, naka LED yan na yan mga dre, kabila yan, kaliwat kanan. Then mapunta tayo dito mismo sa may bandang baba. Okay, so kung mapapansin natin dito mismo sa may bandang baba, mapapansin din natin dito mismo sa motorsiklo na to na medyo may kalakihan na rin yung gulong niya. Pero bago tayo dumako dyan, alamin muna natin kung ano yung actual na suspension ang ginamit nila dito para sa motorsiklo na to. Yung front suspension na ginamit nila dito mismo sa motorsiklo na ito, kung hindi ako nagkakamali, is naka-telescopic fork suspension. Ito sa may bandang harapan. So since 400cc, medyo may kalakihan din yung front suspension nito dito mismo sa motorsiklo na to. Bukod pa dyan, isa pa sa mga napansin kong kagandahan dito mismo sa motor na to is meron siyang extended fender dito mismo sa may bandang likuran ng gulong na itong motorsiklo na to. So ang purpose kasi nito, kahit na merong engine cover sa kabila na nagko-cover dun mismo sa pinaka-radiator ng motorsiklo na to, is nililesen pa rin niya kasi yung actual na dirt intake nung mismo motorsiklo pagdating dito mismo sa kanyang front wheel, para at least medyo exposed kasi ng konti yung radiator dun sa harap. Hindi na natin kailangan na mag-alala pa na baka mamaya may pumasok na dumi o may pumasok na bato o sumingit na bato doon mismo sa pinaka radiator ng mismong motorsiklo na to. Yun yung importance ng pagkakaroon ng mismong extended fenders dito mismo sa may kanyang front wheel section, which is technically kudos kay FKM dahil napakaganda nung binigay nila na ano dito, design for this one na umaangkop naman talaga sa functionality na kakailanganin dito mismo sa motorsiklo na to. Bukod pa rito, ayan, mapapansin din natin na naka-round disc brake na rin ito dito mismo sa may bandang harapan. Pakalaki ng disc brake niya. Based na rin mismo sa nabasa ko sa manual nito, itong actual na motor na ito is technically meron na siyang anti-lock braking system dito mismo sa kabuuan ng motorsiklo na ito. Plus, meron din silang in-add dito na traction control system. So, familiar naman tayo dun sa mga technologies na meron na dito mismo sa motor na yung to. Since na-try na natin na mag-review ng mga mangilan-ngilang pang mga motor na kahit lower CC level is meron na rin gantong klase ng technology na naka-indicate. Typical na i-review ko na motor na merong ganto is dito rin mismo sa FKM and also pati na rin sa SYM meron din. Pati na rin sa Yamaha meron din ako mga na-encounter na mga mangilan-ngilang mga motor na merong gantong klase ng features, especially traction control system and also anti-lock braking system na rin. Karamihan naman halos ng motor ngayon meron ng ganon. Okay, so punta tayo dito mismo sa kanyang driver section, which is ito yung isa sa mga part na pinaka-curious ako dito mismo sa motorsiklo na to. But then, ayan, andito na sa harapan natin, titingnan natin ngayon kung ano yung pinaka-itsura niya. Well, based dito mismo sa nakikita natin dito sa motorsiklo na to is makikita nga natin na mixed composite siya yung mismong analog and digital instrument panel
dito mismo sa may rider section. So ano nga bang meron dito? Dito mismo sa may bandang left side, mapapansin natin na nandito nakalagay yung actual na speedometer niya or yung analog speedometer niya para dito mismo sa motorsiklo na to. So bukod pa dyan, dito naman mapapansin natin dito sa may right side na makikita din natin yung actual na tachometer na meron dito mismo sa motor na to. So both things meron siyang analog, and at the same time meron din niyang katumbas na readings dito mismo sa pinaka digital instrument panel niya or yung pinaka TFT display ng mismo motor na to. And also mapapansin din naman natin mabuti na maganda yung actual na pagkakadesign ng mismo instrument panel niya, base na rin mismo sa kung ano yung functionality na meron dito mismo sa motor na to. Bukod pa dyan, kung hindi ako nagkakamali, ito yung actual na itsura nung mismong digital instrument panel niya dito mismo sa may bandang gitna. Ayan, andito mismo sa taas. Take a look na lang. Then yan, dito nyo mismo maobserbahan yung pinaka-actual na itsura ng mismong instrument panel niya kapag naka-on na itong motorsiklo na to. So as of today kasi hindi natin siya ma-open since itong motorsiklo na to is hindi pa siya activated as of the moment, since wala pa namang kukuha nito, and at the same time wala pa naman nakakapag-order nito gantong klase ng motorsiklo dito mismo sa Caloocan branch. Ngayon, punta tayo mismo sa pinaka-handlebar niya. Usog lang natin ng konti. O diba? Para tayo nag-zoom out. Ayan. So napapansin na natin ngayon yung bended type na handlebar niya dito mismo sa may bandang harapan. Covered siya, obviously. Mapapansin din natin dito mismo na meron siyang naka-indicate na emblem ni FKM dito mismo sa may bandang gitna. Naka-fully carbon design finish na rin yung dito mismo sa kanyang cover, sa kanyang handlebar. And at the same time, meron din siyang halong gloss gray dito mismo sa may top section ng kanyang cover, dito mismo sa may driver section. Ngayon, medyo ito yung kakaiba dito mismo sa motorsiklo na to, since this is the first time na medyo nakakita ko ng masyadong bended type ng handlebar sa isang maxi scoot. Typically kasi medyo mas straight lang ng konti dito yung kadalasang nakikita ko dito mismo sa mga gantong klase ng motorsiklo. Ito yung pinakaiba sa akin. Hindi ko lang alam gusto ko i-comment nyo dito mismo sa pinakababa kung tama ba ako or meron pang iba pang mga motor na merong same setup ng handlebar na katulad nito. Comment down below lang mga dre. I-correct nyo ako, okay lang, walang problema. Basta no hate lang kasi medyo naninibago tayo dito mismo since first time ko magre-review ng maxi scoot type na motorsiklo. At dito pa mismo sa FKM na natin nagawa yon. Then also mapapansin din natin mabuti na andito rin mismo yung kanyang USB charging port. Kung pwede ka na mag-charge dito ng cellphone mo or anything na mga gamit na dala-dala mo na kailangan i-charge. Like for example, kung nagpa-vlog ka at gantong motor ang gamit mo, pwede ka rin mag-charge dito. So isa pa sa mga naobserbahan ko dito mismo sa motorsiklo na to is yung kanyang keyless or yung smart keyless technology na naka-indicate dito mismo sa motorsiklo na to. So isa to sa mga nag-i-indicate na advanced na rin yung technology na nailagay na dito mismo sa mismong model na ito na currently wino-walkthrough natin dito mismo sa video na to. Then also indicated na rin ito na anti-theft warning system or yung anti-theft warning function na kung tawagin natin. Isa rin yun sa mga katulong para malesin na makarnap or di kaya makuha ng ibang tao itong motorsiklo natin habang nakapark ito. Isa yun sa mga pinakamagandang feature na pwede nating may showcase dito mismo sa motorsiklo na to. Well, good thing meron yan kasi dito mismo sa Pilipinas, usong-uso yung nakawa ng motor at hindi ko rin alam kung bakit. Ayan. Sa pagkakataon to, punta tayo dito mismo sa controls niya, sa magkabila. Ito mismo yung indicated sa kanyang right side control. So, meron tayo ditong TCS switch. Ayan. Hazard switch dito mismo sa may bandang likod. Kulay dilaw yan. Then, meron din tayo ditong headlight switch. So, kung hindi natin trip buksan yung headlight natin, ayan, pwede natin patayin. Tapos, meron tayo ditong electric start button. Plus, isa pa sa napansin ko dito, yung kanyang brakes. Yung kanyang brake levers dito mismo sa may bandang harapan, dito mismo sa may rider section is adjustable siya. So, meron siyang different levels, 1, 2, 3, and 4 para dito mismo sa brake levers niya. So nakadepende yan dito kung anong pipiliin natin, kung gaano katigas or gaano kalambot yung pupwede nating gawin dito mismo sa brake levers natin. So isa pa, punta tayo dito mismo sa pinaka left side controls niya. So sa left side controls naman tayo mga dre. So dito mismo mapapansin din natin mabuti na meron siyang high beam and low beam switch, passing light,
button. Then also, meron din tayo dito ang turning light switch plus horns. Same din, adjustable din. Pero ang pinagkaiba lang nito dito mismo sa motorsiklo na to is kung pwede mong ilak. Hindi ko lang magawa pero eventually nalalak to. Double secured pala tong motorsiklo na to if ever na kung iiwanan mo. Ayan, napansin ko lang din. Plus 2 side pockets dito magkabila. Isa dito, alamin natin kung anong meron. Okay, dito sa per side pocket, dito sa may left side, mapapansin din natin mabuti na medyo may pagkamalalim din. Plus yun kaso di ako naninigarilyo eh. Meron siya ditong lighter para sa sigarilyo dito mismo sa loob. Ang lupit lang. Naisip ni FKM naisip ni Peko na i-add tong gantong klase ng feature dito mismo sa motorsiklo na to. Ayan. Tapos malawak din ang pwede paglagyan nito. Since itong motorsiklo, itong side pocket na to is pwede na tayo makapaglagay ng iba't ibang gamit dito na kailangan natin. And very comfortable na rin to mismo sa side ng rider since hindi na natin kailangan magdala ng sobrang dami pang bag if ever na meron tayong lakad. So bukod pa dyan, punta tayo sa pinaka right side. Ang lupit talaga nung cigar lighter na yun Okay, dito mismo sa may right side, ayan. Ito is malalim din, tsaka malawak to. Ayan. Ang hinahanap ko dito sa motorsiklo na to, nasaan yung switch niya? Information na nakalap ko dito mismo sa motorsiklo na to is meron siyang switch on and off para dito sa motor na to eventually. Para na rin for the sake na kung hindi mo man gamitin tong motorsiklo na to ng at least lampas ng 3 araw is hindi malulobat yung mismong battery ng motor na to. So isa yun sa pinakamagandang feature na nagawa ni FKM dito mismo sa motorsiklo na to since karamihan sa atin pag may 400cc na motor kadalasan talaga is steady ko nga, wait lang, hindi talaga nagagamit ng madalas yung motorsiklo nila unless na lang kung ito lang talaga yung bukod tanging motorsiklo na gamit ko sa bahay ninyo. Okay, so punta tayo dito mismo sa pinaka tank section nya or yung pinaka gas cap nya, which is ito yung actual na itsura ng gas cap nya. And eventually ito naman, kahit na ganito yung gas cap nya, garantisado naman na kaya magkarga ng motorsiklo nito ng at least 13.5 liters of gasoline. So malaki-laki na rin. Ang pagkakaalam ko, fuel system nito for this one is naka FI na rin ito or fuel injection na rin ang gamit ng technology dito in terms of fuel system. So kamusta naman yung fuel consumption ng motorsiklo na to? Well, definitely asahan natin na medyo magastos to ng konti since etong motorsiklo na to, given naman na siya na 400cc, etong maxi scoop na to. So eventually expect natin na yung actual na consumption nito is aabot siya ng 20 to 25 kilometers per liter. So in approximate, sa isang daang kilometro na tatakbuhin mo, at least po pwede kang makaubos ng mahigit kumulang 4.5 liters para dito mismo sa motorsiklo nito. Which is technically good naman para sa akin. And okay lang naman since given naman ang 400cc itong motorsiklo na to is wala naman tayong magiging problema doon. So, punta na tayo dito mismo sa kanyang seat. Lang syempre. So, syempre maobserbahan muna natin dito mismo yung kanyang pinaka-actual na footboard dito mismo sa may bandang harapan, which is, ayan, try muna nating sakyan. So, ito yung actual na itsura ng footboard niya kapag nakaupo tayo dito mismo sa posisyon na to. So, take note, medyo upright yung pwesto ng pako and very relaxing at this moment. Bakit? Simple lang. Hindi siya naka-fully straight. Itong bandang dito sa hita ko. Actually, maganda siya kasi dito sa posisyon ng mismong binte tsaka ng hita ko is nakaka-relax siya. Dito mismo sa part na to, kung pwede kong ilapat yung pa ako dito if ever magdadrive ako ng malayo or either dito mismo. So, kahit pa paano, malaya akong naglalagay sa iba't ibang klase ng posisyon habang nagdadrive ako dito mismo sa itong signal na to. Especially kapag malayo ang biyahe. Like for example, gagamitin ko itong ito papunta ng Batangas or sabihin na natin Pampanga or let's say La Union, kung pwede. Expect na natin na dito mismo sa sa motor na to is so super relax tayo kapag halimbawa na nagmamaneho tayo ng ganitong klase ng motorsiklo sa daan. And especially kapag alam natin na medyo malayo-layo yung pupuntahan natin. So baba na tayo.
na natin yung riding comfortability, edi dumako na tayo ngayon dito mismo sa pinakaupuan niya. Ito isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito sa unit na to. Ayan. Lipat natin ng konti. Ayan, bali ito mismo yung unit na to is meron na siyang malaking seat na nakalagay dito mismo sa motorsiklo na ito. And eventually, sobrang komportable na ito upuan. Kapain natin. Diba? Sakto lang yung lambot niya. Hindi siya ganun kalambot, hindi siya ganun kadaling lulundo katagalan, at hindi siya ganun katigas kagaya ng ibang mga motor na nasubukan ko before. And also, itong mismong seat niya na to, garantisado na rin na magiging komportable yung upo mo rito bilang rider since ayan, magkakaroon ka pa ng parang sandalan dito mismo sa may bandang likuran mo. Which is, isa to sa pinakamagandang advantage kapag nagmamaneho ka ng 400cc type ng maxi scoot na gantong klase. Lalo na kapag malayuan ang biyahe. And bukod pa dyan, dito rin mismo sa part ng OBR, malaki din yung exact section na pwede niyang upuan pag halimbawa, naaangka siya dito sa motorsiklo na to. Okay lang sir. Okay. So bukod pa dyan, ano pa yung pwede nating tingnan dito? Tingnan nga natin yung ilalim ng seat. Ayan, may big partition tayo dito mismo sa ilalim. Ilipat natin. Ayan, pansin nyo ba madre? Etong actual na section ng mismo motorsiklo na to ay sobrang laki. Dito mismo sa may bandang underseat. Kung hindi ako nagkakamali, malaki rin yung battery type na kailangan natin gamitin dito. And at the same time, tingin ko kakasya na rin ng isang half-face helmet dito, which is akmak-akma lang naman din talaga. Tama ba? Ako isang bagay na gustong malaman dito. Sige. Try natin. Yun. Hindi talaga kasya yung minsan. Hindi masukat. Yan, salamat sir. Bali, may dalawa tayong helmet dito. Isang Titan HNJ, tapos itong medyo luma na. Di ba lang? Try natin kung kakasya. Wait lang ha. So, unahin natin itong HNJ. O, hindi lang siya nakaklose, kaya ano. Kasha please direct. Kasha. Ngayon, tatesting natin itong susunod na helmet natin. Ayan. Testing natin. Uy, kasha din. Kasha please direct. Sige, testing natin yung XK natin dito. Ayan, may XK tayo na helmet dito, yung murahin lang. Check natin. Parang ko magkasing size lang sila. Pero, sige, check natin. Mahirap mag-expect. Mukhang dito na to hindi ka kasya. Uy! Kasya pa rin. Sige, last one. SEC, baka naman. Ay, sorry, di nakasya. Tingnan nyo, oh. Lumampas na yung spoiler niya dito sa may kanyang compartment. Ngayon, pag kinlose natin yan, ayan, may angat na yan ng konti. So, meaning to say, depende sa size ng helmet. Okay, balik natin. Mahaba yung video natin. Nag-enjoy kasi talaga ako dito mismo sa motorsiklo na tayo. Ang ganda eh. Balik na natin yung mga gamit. Ayan. Sabihin nyo, hindi ko binalik na maayos ha. Okay. So to be concluded, etong motorsiklo na to is kayang maglagay ng half-face helmet. And also, pwede siya maglagay, pwede tayong maglagay ng helmet dito. Conforme sa size ha. So, nagkasya yung dalawang helmet natin kanina, yung isang HNJ na Titan, tapos yung isang walang brand na helmet. So, to be concluded, kasya dito yung isang helmet. So, pwede pa tayo maglagay ng helmet dito para mismo sa OBR natin. Ngayon, meron pa siyang iba pang section dito na kung saan, pwede natin ilagay yung battery dito mismo sa pinakababa niya. Zoom natin. Ayan, medyo malalim lang, pero goods na. Kita natin yung pinaka-battery section niya dito sa may pinakababa. Medyo madilim lang ng konti. Tapos,
Zoom out natin. Kung totoosin dito mismo sa motorsiklo na to is po pwede tayo makapaglagay pa ng iba pang mga utilities na kailangan natin. Especially basic tools, kapote, papeles, so on and so forth. Safety yan dito. And also, mapapansin din natin na merong maganda rin maglagay ng gamit dito since malaki nga yung compartment na meron dito mismo sa model na ito. So bukod pa dyan, so currently, ilan nga bang capacity na meron dito mismo sa compartment nito or sa seat compartment na ito? Well, basically dito mismo, yung seat compartment niya is meron siyang 10 kilograms na capacity or loading capacity dito mismo sa motorsiklo na to. And eventually, napakaganda na nun kasi kahit anong klase ng bagay po pwede na natin ilagay dito mismo sa under seat compartment niya once na kinailangan natin maglagay ng gamit dito. And also, tingin ko naman hindi naman ganun kabigat yung mga ilalagay natin dito since napakaliit na helmet lang naman ang ilalagay natin. Tools, other stuffs natin na kailangan natin eventually kapag nagra-ride tayo. Like for example, kapote, tapos yung papeles natin, hindi naman nakabot ng 10 grams yan, kaya goods na din. So punta tayo dito mismo sa kanyang grab bar. Okay, so currently grab bar tayo. Ito naman ang pinagkaiba ng grab bar nila dito compared to sa iba pa nila mga units. So eventually, although ito, covered pa siya kasi as of the moment, pero ito, discuss ko na lang. Yung iba or yung karamihan sa mga units nila dito is naka top box ready na rin pero exposed. Pero dito kasi, meron pa kasi tayong kailangan tanggalin dito para maging top box ready siya. So pag once na natanggal na natin tong carbon finish design na plastic na ito dito mismo sa taas ng grab bar natin, ito yung kailangan natin ilagay dito. Ba't ko nga pala sinara? Ayan o. So meron siya dito top box plate na po pwede nating i-attach dito mismo sa motorsiklo na to. Kapag once na natanggal na natin to at nai-attach na natin to dito mismo sa motor na to, is po pwede na tayo maglagay ng top box dito. Isa yun sa mga magagandang advantage ng C400. Yan, finalize na natin. I-close na natin yan. Tapos, punta tayo sa pinakababa na section nitong rear. Makikita natin yung napakalaking crankcase niya dito plus yung kanyang air filter. Meron din nakalagay dito na 4 valve and also naka-liquid cool na rin ito. Nabanggit na rin ito kanina sa pinaka-actual na specification ng mismong motorsiklo na to. Then bukod pa dyan, since Maxxis to, expect na natin na yung actual na shock suspension nito sa may pinakalikuran niya is naka-dual shock suspension na rin. And take note of this mga dre. Itong mismo unit na ito is adjustable na rin yung kanyang shock suspension dito mismo sa may bandang likuran. Take note adjustable na rin yan pareho. Take note, adjustable na rin yan. Uulitin ko lang ulit. Adjustable na rin yung kanyang mismong shock suspension sa may bandang likuran. Ngayon, punta tayo dito mismo sa may bandang left side. Ayan, so medyo nakalinang konti yung kanyang exhaust. Nakikita natin yung kanyang pinaka-chassis or swing arm. Then also, lapit natin ang konti. Ayan. So ito, naka-disc brake na to mga dre ha. May ABS na rin ito. At ang ganda ng tip ng exhaust niya. Ayan. So hindi ko pala na-discuss kanina yung size ng gulong dun sa harapan. So by the way, ang size ng gulong dito mismo sa bintang ng harapan is nasa 120 by 70 by 14. Then ito namang nasa likuran is nasa 150 by 70 by 13. Yung kanyang tire size dito mismo sa may bandang likod. So, mas malaki lang ng konti yung radius nung dun sa harap compared dito. Tapos, pansinin din natin mabuti yung kanyang taillight. Yung pinaka-taillight niya, ang garating na neto kasi pakalaki. Then also, yung taillight plus yung kanyang turning lights dito sa may bandang likuran is nasa isang section na lang din siya naka-indicate. So, kagandahan dito, naka-LED na to lahat. So, kagandahan nito, naka-LED na to lahat dito mismo sa may bandang likuran. So, expect natin mas magiging visible tayo sa daan if ever na magbabiyahe tayo ng gabi gamit itong motorsiklo na to. Plus, ito pa, rear fender din. So, may kalawakan din yung mismo rear fender na ito. Sapong-sapo yung mismong actual na gulong dito mismo sa may bandang likuran. So, bukod pa dyan, hindi ko pala na-discuss kanina na meron din pala itong mudguard din sa loob. Malilesen din yung dirt intake papunta dun mismo sa pinaka-engine bay ng mismong motorsiklo na to. Napakaraming mai-showcase ng motor na to para sa ating lahat. Especially ito, expressway legal, napakaraming features, ay isang damakmak na klase ng technology na yung mga na-indicate dito mismo sa motorsiklo na to. And sobrang ganda eventually
based mo sa observation ko, kahit ako mismo na mga... Ayun, so syempre, katulad na lagi nating inaabangan, hindi makukumpleto yung walkthrough natin for this bike nang hindi natin ito sinisit height test. Wow, ang laki nito. Kakayanin kaya ng 5.5 height to. Testing nga natin. Gusto. Okay, so as of the moment, sinetestan muna natin itong motor signo na to. Since itong motor na to, hindi siya may kabigatan. Pero kaya naman i-manage. Eventually, akala ko kakailanganin pa ng dalawang tao para tanggalin sa pagkakasetestan. Ito sa parang ulit. Pero eventually, i-manage ko naman siya na i-manipulate. So, as of the moment, based on observation ko, nakikita nyo naman dito mismo habang nakasetestan ako. Parang ito yung pinaka-actual na mismo riding simulation natin if ever nagdadrive tayo. So, pansinin nyo mabuti yung stance ng upo ko, upright. Then, good sa akin yung actual na handle at pang-handle ko. Eventually, nakaka-relax siya. Isa sa mga pag-handle. Good ka dyan, relax yung pa ako, relax yung dito ko kasi bakit nasasagdalan ako. And at the same time, madaling rin po itong posito na to. 6 months ito. Ayan. Walang maganda nito para sa akin, eventually sa lahat ng mga nagra-rides na sobrang layo ng pinupuntahan nila. Ito ang ganitong klase ng motor yung kailangan natin. Ever na dadayo tayo ng ibang lugar, especially pang probinsya, o sabihin na natin na, let's say for example, Papa North or South, pag if ever na long ride ang kailangan natin, ganito mismo yung kailangan natin, if ever na kung trip mo talaga mag-expressway ride talaga. So, in overall, nakakomportable na nakagandang gamitin. Ito, if ever na mag-ride ka. Well, actually, gusto ko sana magkaroon ako ng isang performance review nito. If ever, kung mabibigyan ako ng pagkakataon, confirm natin dito mamaya sa branch kung meron ba silang isang location na kung saan tayo pwede mag-test drive itong motorsiklo nito on the spot. So, ayun. So, yun yung pinaka-assessment ko dito mismo sa motorsiklo na to. Well, actually, kung pag-uusapan natin yung preso, ito na nga, sige na nga, yan mo na. I-flash ko na sa screen. Lang ko na yung na kayo. So, kita nyo na ngayon yung price. Ano masasabi nyo? Di ba mura? Okay, sa pagkakataon to, itong motorsiklo na to, eventually, napakaganda na ito, based mismo sa assessment ko, and totally wala talaga akong masabi. So, sa lahat ng mga gustong mag-order na itong motorsiklo na to, feel free to PM lang dito mismo sa page ko, or tawagan nyo ako sa phone number na naka-attach dito mismo sa description ng mismong video na ito. So, ayun, available din ito sa lahat ng FKM branches nationwide. Eventually, kung mapa Metro Manila ka man o hindi, meron tayo niya nito na available na ganitong klase ng unit sa lahat ng branches na meron tayo dito mismo sa FKM. So, ayun, hanggang dito na alam muna tayo mga dre. Keep safe and ride safe always. Jobs out. Ingat kayo palagi. Out na ako.